Hello guys, hello sa mga nasa YouTube. About Carlo Legaspi. Sino nga ba si Carlo Legaspi? Bakit ipinakatiwala ni Carlo Legaspi ang kanyang buhay sa akin para magawang pelikula? Nakilala ko si Carlo Legaspi sa isang sa isang mall. Pinakilala sa akin yung kaibigan ko. Ilang taon na bago mag-COVID-19. Siguro mga 2017. Kasi 2018 COVID-19 di ba? Ayun, tapos pinakilala sa akin, sabi ng kaibigan ko, galing sa multi, sabi niya, siyempre nung unang medyo natakot ako. Multi yun yun. Pero wala siyang kasalanan na siya, sabi niya, naparol. Maganda ang buhay niya, sabi niya. Kaya sa'yo ko ipinakilala. Dapat meron akong pagpapakilalahanan, sabi niya, sa isang sabi sa akin ng kaibigan ko, isang script writer na may kaibigan din director. Ikaw, director ka na, alam mo na yung paano isulat ang buhay ng isang at inuwento niya yung buhay niya, sabi niya. Sabi ko naman, sige, kung nakitiwala kayo sa akin, matitindig, sabi ko. Mabait si Carlo, matauhan, parang si Anton Bernardo ang dating, at ipormahan, gano'n. Ngayon, si Carlo Legaspi, nakatrabaho ngayon sa isang bar. Hindi yung bar na malaswa, basta bar. Pero, meron siyang yung kapatid niya ang nakatrabaho ngayon doon sa hacienda. Isa naman maging match dancer. Sabi ni Carlo Legaspi, yung kapatid ko na lang ang ipapasok ko dito. Tapos ako, mabalik ako ng Maynila. Sabi ko niya. Kaya yun. May siya, manager siya sa isang bar sa Quezon City. Ayun, bali sabi ko, ano ang istorya? Yun, inuwento niya sa akin yung istorya niya. Bago siya nakulong, meron siyang girlfriend, ilang taon na yun, siguro mga nasa na 27 years na. Tapos yun, nakita sila nakulong siya dahil sa salang rape. Hindi ba ang rape, wala nang labas. Walang bail, hindi pwede mag-bail ang rape. Pero sabi niya, dahil napakabait siya, ginawa niya ang lahat para bumait. Ayun, nakalaya siya. After siguro mga 15 years daw, nakalaya siya. Malaki na yung anak niya. Nakita na yung anak niya, malaki na. Teenager na. Ayun, siyempre, hindi siya kilala. Alam niyo naman, di ba? Sinabi nung lumaki na, gano'n. Hindi mo makikilala yung wala naman yung nanay na puntod yung atay niya, ni Carlo. Yan, at labas, natrabaho si Carlo, ipinasok si Carlo ng kaibigan niya si Lando sa isang hacienda. Doon din kasi nakatrabaho si Lando. Yung kaibigan niya, doon din nakatrabaho. Na nakulong din ng ilang taon.
Pero siguro mga 5 taon lang na nakulong. Tapos laya din kasi nga hindi naman ano yung kasalanan niya. Ayun, maganda. Kaya sabi ko, sige, gagawin ko yung script. Kaya lang, hindi ko pa alam kung makakahanap ako ng financer. Sabi ko, sana makahanap ako para maging pelikula ang buhay ni Carlo. Ayun, kaya yun, hinahanapan ko, sana yung kausap ko, umuwi na, para magawa ng pelikula. Kung hindi, makahanap ulit ako ng iba, ganun niya ang buhay. Inaano. Saka gusto ko rin makatrabaho si Anton. Dream ko, si Anton, at na-indirect ko. Ayan, ha? Kasi guys, binabati ko pala si Dan Montero, si Enya Celeste, Ryan Montenegro, Mama Oka, PM Perch, Ian Valdez, siyempre si Anton Bernardo, si Carlo Ligaspi, binabati ko din. Lawrence C, saka kung sino-sino pa, binabati ko. Tapos sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, nasa TikTok, hello sa inyo. Ano niyo ako, panuorin niyo naman ang mga vlog ko dito sa YouTube. Wag lang kasi hindi tumataas ang watch hour. Kailangan ko lang 4,000 watch hour para ma-monetize na ako. Kailangan ko kasi ng budget. Kung makuha ko yun, may makukuha kong 5,000 kada kuha ko. O sige guys ha, bye-bye!